Good evening sa inyo lahat. Ito pasensya na kayo, hindi kaagad nasundan yung video natin. Regarding sa medyo, pa ako, nagagawa pa ako ng unit, alam nyo naman, puro receiver na kinukuha ko, tsaka barrel sa Indo. Tapos ako na yung bumubuo ng ibang mga parts. Pero parang ganun din eh. Mas maganda pa siguro buo na lang. Kasi halos yun din. Konti lang yung naliles natin. Pero anyway, dito medyo ano to kasi pang wood stock siya eh. Itong ginawa kong bago. Ayan. Ayan, ginawa ko siya na shroud na yung barrel para maiksi lang yung ano natin. Pero ito, silencer tong buo na to. At saka itong dulo, meron pa tong separator dito. Kaya medyo, ayan, medyo mas tahimik siya kaysa dun sa shroud lang. Kasi naisip ko, yung dating ginagawa ko kasi is, naglalagay pa ako ng silencer sa dulo. So ito, maiksi na lang, ito na lang siya. Para dagdag na haharang lang sa hangin. Yung makakalusot dito sa shroud niya, dito siya mahaharang. Dito malilesen yung tunog. So, ayan, okay naman. Side lever to. 0.177 siya. Kaya, etong ano niya, babaguhin ko pa. Yung kanyang bolt, yung pellet pusher niya. Pabaguhin ko pa yan kasi 0.177 yan. Hindi yan pwede sa 0.22. Kaya, babaguhin ko pa. Kaya hindi ko pa siya nilalagyan ng hangin. Pero okay na to. So, ayan siya. Yung quick fill niya nandito. Then sa kabila naman yung gauge niya. So, mas maganda siya at mas malakas, pansin ko, kaysa doon. Tapos malaki pa yung adjustment. Ngayon pa lang malakas na siya. Lalo na kung ma-adjustin pa if ever. Siguro, pero kaya lang tingin ko magpapahina pa tayo ng konti rito sa hammer niya. Masyado malakas. So, yun na lang. Iniisip ko kung gagawin ko pa rin siyang tactical kahit medyo matrabaho. Or wood stock na lang. Kasi ang prefer ko rito, maiksi lang. Kasi dito is 26 inches lang. Lahat-lahat. Kasi 15 inches lang yung barrel natin. So, kaya maiksi talaga. Tapos ito, para hindi naman siya 26. Kasi 15 inches yung barrel. Sa bagay, itong barrel niya hanggang dito lang. Dagdagan lang yan dahil doon sa shroud. Hanggang dito lang yung barrel niya. Tapos dito na lalabas yung ano niya sa loob, sa may barrel. Palabas na ganun, papasok dito sa kanyang silencer, yung shroud niya. And then dito, meron pang isang spacer na bago dumating sa butas, meron pang divider dito. Kaya medyo hindi man siguro siya ganun katahimik, pero hindi naman siya maingay, hindi siya iskandaloso. Ayan. Itong ginamit kong regulator niya is Taiwan regulator. Nakaset siya sa 1,500 kasi 1,800 to eh. Makikita 1,800. So, binawasan ko siya ng konti. Ginawa ko, hindi naman siya bababa ng 1.5. Tapos nilagyan ko nito. Ito yung adapter nito na pwede mong isara yan kapag hindi mo ginagamit. Sasara ito dito. Ewan ko lang kung magagamit ko ulit yung pansara na yan kasi dati ginamit ko na yan. Napapalitan ko ng tank kapag meron nito. Ewan ko lang dito kung uubra kasi iba ng receiver to eh. Kasi ang receiver dati
gawa akong receiver, kaya sinadya ko talaga magagamitan siya nito. Ngayon, ito, parang masikip eh. Ayaw eh. So, i-set ko na lang yan na kung yan naman nakastock, okay lang. Kasi matatanggal mo yung tank kasama to, then madali naman siyang palabasin yung hangin. So, ganun lang yung gagawin ko dito. Tapos itong gauge niya, ito kasing receiver nito is Indo ito. Makikita nyo FX Airgun, yan. Yan, FX Crown. Ayan yung nakalagay. 0.177 nakalagay sa kanya. Ito dito. Pero hindi na 177 tong barrel. Itong barrel nito ay maganda sigurado kasi subok na tong barrel nito na ginagamit. Made in US yung barrel. Nakuha ko lang siya. So, hanggang dito na lang at medyo pa ako dito, pasasakitin pa ang ulo ko nito sa pagmachine nitong bolt niya, yung pellet pusher. Tapos yung paggawa para maging tactical. Pero tinitingnan ko yung possibility na shoutout nga pala kay Sir Louie De Jesus. Kausapin ko siya regarding sa bat nito. Baka meron akong makukuha na bat niya na wood stock na lang para hindi mahirap gawin. Kasi kung gagawin kong tactical, butin pa ako na ilang araw pa. So maraming salamat po sa inyo lahat. At hanggang dito na lang po muna ulit yung video natin. Next time ulit tayo, papakita ko ulit sa inyo yung mga galawan natin. Kung ano yung ating ginagawa, pinagkakaabalahan sa araw-araw. Siguro, magkakaroon din tayo ng time para yung isang airgun, ma-testing natin sa field, ma-zero ng mas malayo. Kasi dito, 10 meters ko lang siya na-zero up to 15 meters. Kaya, hindi ako kontento. So, dapat talaga ma-testing sa malayo kasi bagong barrel yung ginagamit ko. Ibang barrel to ngayon. Ngayon lang ako gumamit ng .22 na made in Indo. Nakita ko lang kasi, pure steel, tapos maganda ang groove niya, malinis, tapos medyo malalim. Kaya, ayun, according naman doon sa pag-zero ko sa 10 meters, okay naman siya. So, ito naman, iba yung barrel nito. Kasi ito ay US yung barrel niya na galing sa isang, basta, saka ko nasasabihin kapag mahusay talaga siya at na kapag tinalo niya yung Indo na barrel. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po muli at kita-kita po tayo sa mga susunod na videos.